558 DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablog sa 558. Tuloy po mga balitang naglalagablab mga kasama ngayong January 6, 2014 sa Quezon City. Dalawang sugatan sa naganap na hostage taking sa may Halcon Street, Barangay Santa Teresita. Alas 6:20 na umaga nag-umpisa sa interview ng DCXL kay QCPD Station 1 Commander Superintendent Osmundo de Guzman. Matapos daw ay ilang oras na negosasyon, nagawa nila mapapayag ang suspect na si Jerry Lo na makausap ang kanyang ama. Dito na anya nakakuha ng tiyempo ang SWAT team at agad na sinunggaban ng suspect at dinisalmahan. Agad namang nailabas sa mga otoridad sa bahay ang pinsan ng suspect na si Giancarlo Gilindol na may tama po ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ligtas din at hindi nasugatan ang mga hostage o hindi nasugatan ang mga hostage na si Mary Rose Gilindol, pinsan ng suspect. Ang ampon nito na 1 taong gulang na sanggol at ang tiyay si Josephine. Una rito sinabi ni De Guzman na alas 5:30 na umaga nang saksakin ng suspect ang kanyang ina na si Luz Biminda at inakay papunta sa bahay ng mga pinsan kung saan naganap ang pangho-hostage. Pagdating dito, sinaksak ng mga bandang 5:30. Yung nanay na. In-hostage naman na yung bata na nasa loob. Wala namang nasaktan. Mali pa kaninang nasugatan at saka yung isa pang may tama sa loob na pinsan niya na lalaki. Nadala na rin sa ospital. Sinano namin nabibigyan ng cellphone na kakausapin yung tatay niya. Nung lumapit siya, yun yung go signal dun sa SWAT team natin para pasukin yung tao. At nasa sa loob. Iligtas yung bata, wala naman sugat. Ang pagkakalulong sa droga ang itinuturong dahilan ng pinsang si Mary Rose kung bakit ng hostage ang suspect. Ang dahilan ba't hostage itong si Jerry Lo? Dahil po siguro sa drug. Kasi nagpapalari po kasi siya parang yung may naririnig daw siya na nagpupulong-bulong sa kanya, nagawin niya tabi niya yun. Yan po. Yun lang. Ikaw ay sugat ba? Wala naman po. Kasi po nagtago agad kami sa loob ng kwarto. Agad naman dinala sa pagamutan naman ng sugatan at ang suspect para silalim sa drug at alcohol test bago diretsyo sa kulungan. Kasama sa Laguna, nako, patay matapos yung pagbabarilin ng isang kapitan ng barangay dyan sa may Kalamba. Batay sa ulat, pauwi na sa kanyang bahay si Dante Perez, kapitan ng barangay Kamaligan, nang barilin ng suspect na agad tumakas sakay ng motorsiklo matapos ang krimen. Tama sa ulo at katawan ang inabot po ng biktima at agad itong namatay. Naharang naman ng pulisya sa bahagi ng Kabuyaw ang suspect na si Ronaldo Hitraida. Sa ngayon ay inaalam pa talaga ang motibo ng suspect sa pamamaril. Naglalagablog sa 558. Dalawa magkasunod namang lindol ang yumanig kagabi sa may Sarangani, Davao Occidental. Magnitude 4.7 na lindol ang unang naranasan alas 7:44 ng gabi at ang pangalaway magnitude 4.6 na nangyari alas 10:41 ng gabi. Ayon sa PBOX, ang sentro ng pinakahuling lindol ay nasa 434 na kilometro at ang unang lindol ay nasa 400 kilometro sa timog silangan ng lugar. 4 na kilometro ang lalim ng unang pagyanig. Walang naitala ng saktan at nasirang ari-arian. Naglalagablog sa 558. Panghuli sa Quezon Province, wanted ngayon ay isang dating pulis na responsable sa paghahagis po ng granada at kakahiwalay na pamamaril, siya rin ang promotor. Kapatid sakay na isang kulay abong sasakyan patungong Lucena ang suspect na magpaputok ng baril na tumama sa isang nakaparadang Toyota Innova sa bayan ng Tayabas. Nasundan ito ng paghahagis ng pinaniniwalang granada ng suspect sa may Market View sa bayan naman ng Lucena. Lumitaw sa investigasyon at pagsusuri sa kuha ng CCTV na si Roelito Rojas, dating pulis, ang suspect. Sa paghahagis po ng sumabog na granada, wala naman nasugatan sa magkahiwalay na pamaril
at pagtatapon ng granada. Lalagablang sa 558 DZXL Bulat Palaro. Abangan nyo po mga kasama ang sports. Ito na, nagpahiwatig na ng pagre-retiro si Filipino pool legend. Ay, kilala nyo ito si Efren Bata Reyes. Ayon kay Bata, 2 taon na lamang ang bibilangin at tuluyan na siyang magpapaalam sa kanyang mga tako. Magpo-focus na lamang daw siya sa pagko-coach. Sa mundo ng billiards, kilala si Reyes bilang The Magician at isa sa mga iniidolo ng mga sumisikat na billiard player sa buong mundo. Taong 2005 nang tanghalin bilang King of the Hill na International Pool Tournament ang 59 years old na si Reyes, kung saan ay napanalunan nito ang pinakamalaking premyo sa kasaysayan ng billiard tournament na nagkakalaga ng $500,000. Naglalagablang sa 558 DZXL Showbiz Balita. Hey! Hello, si Loli. At Katrina Haligi is around. Yes. Hi, Katrina. Good afternoon. Buti pa yung boses mo, hindi pa bago. Golf course. Ayan, enjoy your lunch ha mga kasama. Pero, isa-segue ko lang. Itinanggi ng actress na si Angel Locsin ang mga report na may kasama siyang politiko at sinasabing bago niyang boyfriend sa kanyang nag-Asian cruise daw ang mga ito kamakailan. Heart evangelista ka ha. Sabi ni Angel, family and friends daw ang kanyang kasama noong nagbakasyon siya at wala daw siyang BF. Paglilinaw pa ng actress na wala siyang boyfriend nga at wala daw siyang balak magmahal pa nga sa ngayon ha. Kaya naman nagulat na lang siya nang tanungin ng manager niya kung may kasama itong gobernador o congressman sa cruise. Talagang merong gobernador at congressman sa cruise. Nabatid na ilang buwan pa lamang na nakakapaghiwalay itong si Angel at ang ASCL striker na si Phil Young husband. Also, trip niyang... Sino kasama daw na Angel? Senador din? Hindi sila, congressman, or gobernador. Heart evangelista ko. Kala niya sila may senador pala. Mismo. At yan, happy listening kay Ate Leo. Yes. Now. At yan po ating balitang showbiz kasama mo sa DZXL News Center. Ako po si Katrina Haligi, Tatak RMN. Thanks, Katrina. Nakikinig din ang baby. Hi, Lay. Naglalagablang sa 558 Gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimaga. Ala rin ho si Baby. Huma-heart evangelista rin ba? Hi, Baby. But in the house is the powerhouse. Hi, Mitch. Magandang tanghali kasamang Buddy at magandang tanghali po sa mga tagapakinig ng DZXL. Eto na nga po yung aking panghimagas. May kasabahin po tayo na dahil sobrang sarap daw ng inyong pagkain minsan, nakakalimutan na po natin yung inyong pangalan o minsan yung ibang tao. Grabe na sarap naman yan. Ganito po ang nangyari sa isang lolo sa Chula Vista, America. Biruin mo mga kasama dahil po sa pagkain ng taco ng lolong si Frank Moreno, nakalimutan ito at iniwan ang kanyang 2 taong gulang na apo na nasa stroller sa gitna ng kalsada. Naiwanan? Oo. Naiwan niya. Okay. Actually, kasama ba, iniwan niya kasi nga gustong-gusto niya nang kumain ng taco. Ayon po sa Chula Vista Police Department, buti na lang daw po may nakakitang isang skateboarder doon sa bata at dinala ito sa pulisya. Kwento po ng kanyang nanay nung bata po, nagpaalam po yung kanyang
ama, which is yung lolo, nakakain po ng taco malapit sa kanilang lugar at dadali ng kanyang apo. Ngunit tatagalan po hindi na bumalik daw po yung lolo, kaya nag-alala na yung kanyang ina. Nang nakita po nila yung matanda, nakita nilang kumakain ng paboritong taco, pero yung kanyang anak, yung bata, nawawala na daw. Anak ng tako talaga. Kaya naman minsan dapat Oo. wag ding diet din pag may time, diba? Ayan po. Dinala po yung matanda sa San Diego Police Jail at ngayon po lilitising po ngayong araw na ito. Pero marami nun ang dumalaw, nagdala ng tako sa kanila. Kaya ng tako ng bilyar. Nagalit kasamang body, no? Kawawa naman yung baby. Kaya nga, 2 years old, wala pang alam mo yun. At yan po ang aking balitang panghimag. Sa ngalan po ni Miss Pivi ko, ako po si Michelle Avila, tatak RMN. Thank you, Super Mitch. To Malaking Ibon, Happy New Year and solong anak ha. Salamat. Naglalagabla sa 558. You're insecure. Diretso naglalagablab na balitang tatak RMN. Iyo pong napakinggan ngayong pananghalian mga kasama. Dito pa rin sa DCXL 558. Opo, January 6 na tayo, 2014. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Alam po ni Loli, alam po ni paring Weng de la Peña. What's sa lalawigan ng Occidental Mindoro, mabuhay. Ako po si Buddy Oberas. Kaming lahat sa DCXLI, Tatak. Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagabla! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! Dok, ano pong gagawin ko? Nagdudugo po ang ilong